Dahil talamak ang text scams, nagprotesta ang isang grupo laban sa wala umanong saysay na SIM card registration. Pinaiimbestigahan na rin yan sa Senado kasabay ng pagsinsin sa mga nakukumpiskang SIM card sa mga na-raid na Pogo. Nakatutok si Maki Pulido. Literal na kinalampag ng grupong Junk SIM Registration Network ang opisina ng National Telecommunications Commission. Para sa kanila, wala namang saysay ang SIM card registration dahil naglipana pa rin ang mga text scams. Ganyan din ang karanasan ni Ruth. Nagbago lang umano ang paraan ng panluloko. Unlike dati kasi mama yung mga pangalan kontakin mo ako si attorney ganito, nanalo ka, congratulations. Ngayon puro link po yung lumalabas. Pinaiimbestigahan naman sa isang inihaing resolusyon ni Senador Joel Villanueva ang dumaraming text scam at libu-libong SIM cards na nakumpiska sa mga ni-raid na Pogo. Sa gitna yan ng mga hinalang, ang mga link sa mga scam ay pinadala ng mga scammer na nakabase sa mga Pogo Hub. Halimbawa, sa raid sa Las Piñas City, 80,000 SIM cards ang nakuha. 28,000 SIM cards naman sa isang Pogo Hub sa Pasay. At libu-libo rin ang nakuha sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Git naman ang co-author ng SIM Registration Act na si Senator Win Gatchalian, kailangang magkaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Lahat ng mga raid, mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTCs pag-i-implementa nito. Meron din silang accountability dyan. Ayon sa National Telecommunication Commission o NTC, hihigpitan na ang SIM card registration. Ang dating proseso, aminado silang ginawang madali para hindi mahirapan ng mga hindi sanay sa smartphone. Bilang pagsunod sa Memorandum Order ng NTC, nililinis na rin ng mga telco ang SIM registry at tinitiyak na tunay ang mga isinumiteng ID ng naunang nagparehistro ng SIM. Inaasahang matatapos yan bago matapos ang taon. Ngayon po, meron na tayo mga mechanisms na minandate like yung facial liveliness, live selfie, optical character recognition, facial recognition and matching. And yung mga telcos po nag-adapt na rin ng artificial intelligence sa system of registration nila. Sabi ng NTC, maraming posibleng source kaya alam ng mga scammer ang personal information. Pero hinala ng grupong Junk SIM Registration Network, galing yan sa mga nahahack ng mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno. Kaya kesa raw magrehistro ng SIM, dapat mahigpit na ipatupad ang Data Privacy Act. Kung papalakasin natin ang data privacy awareness ng ating mga mamayan, ng information security measures, ay hindi na sila mabibiktima ng mga scams. Dati na ring nagbabala ang DICT sa posibilidad na yan, sabay paalala na mag-ingat. Para ma-block ang numerong ginamit sa text scam, pwedeng i-report ito sa hotline ng NTC, sa website ng ahensya o kaya mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.